magpasan ng krus. Nakaugnay po ito sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon, pakinggan po natin ang nakapaloob na mensahe sa araling ito. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English po ay New King James Version. Kapag usapang krus, tapos magpapasan pa ng krus, ano yung karaniwang nararamdaman natin? May nabasa po akong survey, bagamat hindi itong survey na to ay hindi ko makakatawan po sa kabuuan, no? Pero ayon sa ilang mga sagot sa tanong na ano yung nararamdaman kapag usapang krus o kaya usapang magpapasan ng krus. Para sa mga kabataan daw po, ang sagot nila, masyado pa silang bata para sa mga ganyang gawaing pagpapasan ng krus. Masyado pa silang bata sa pagsunod kay Jesus. Para naman sa mga teenagers, ang sagot nila hindi tiyak, no? Nakadepende pa daw sila sa sasabihin ng kanilang mga magulang. Para naman sa mga young adult na babae at lalaki, sinasabi naman nila na nakatali sila sa responsibilidad sa trabaho, sa kanilang asawa, o sa mga gawain sa pagpo-provide ng kanilang pamilya. And para naman po sa mga elderly, ang sagot nila ay ang pagpapasan daw ng krus para lamang iyan sa mga kabataan at siya, ang elderly, bilang nakakaedad na, tapos na raw po siya sa mga ganyang gawain at ang oras o natitirang lakas niya daw po ay para naman makapagpahinga. Kaya ipapasa niya na lang sa mga nakababata sa kanya yung mga ganyang gawain. Ang mga ganitong kasagutan po, para sa ilan pala, ang tingin nila ang pagpasa ng krus o ang pagsunod kay Jesus ay hindi ganun kahalaga sa buhay na ito. Na tila mas pinapahalagahan pa nila yung iba pang mga bagay. Kaya pag-aralan po natin kung anong ibig sabihin ng magpasa ng krus at makita natin yung habang binibigyan natin ng halaga yung mga bagay na meron tayo sa buhay na ito, katulad ng pamilya, mga pag-aaral, mga trabaho, responsibility natin, at iba pa, ay makita din po natin at mas mapahalagahan natin ang ibig sabihin nitong magpasa ng krus, ang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Sa Mateo chapter 16, sa verse 24, ganito ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang kausap dito ng Panginoon, ang kanyang mga disciples. Ang sinalita dito ni Jesus ay naitala din ni Lucas sa kanyang aklat. Halos katulad ng kahalintulad ng pagkakasulat na ito. Identical yung mensahe. Basahin din po natin at makikita natin, may bagamat identical yung mensahe, merong konting pagkakaiba. Pansinin po natin yung mahalaga yun na pagkakaiba. Mula sa ganitong pagkakasulat ni Mateo, basahin natin ang sulat naman ni Lucas dito sa chapter 9, sa verse 23. At sinabi niya sa lahat, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang pangunahing talata na ating pag-aaralan ay pagpapaalala po sa ating lahat na kung tayo ay mga tagasunod o kaya tayo ay disipulo ni Kristo, kinakailangan po na tanggihan natin ang ating mga sarili at magpasan tayo ng ating krus. Na kung papakinggan natin ang pagkakasulat ni Lucas bilang mga tagasunod ni Jesus, bilang lahat na sinasabihan ni Jesus. Ang sabi po dito ng Panginoon, magpasan tayo ng krus araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw na pagpili, araw-araw na pagdedesisyon na sumunod sa Panginoong Jesus. Pag nilayan po natin ang sinasabi dito ng Panginoon, if anyone desires to come after me, sabi ng Panginoong Jesus,
let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang panawagan dito para sa lahat, sa ating lahat na nagdanais na sumunod kay Jesus. At para mas makuha natin ang ibig sabihin dito ng Panginoon, balikan natin yung kasaysayan nila noon kung saan umiiral pa yung batas ng pagpapako sa krus bilang parusang kamatayan. Sa panahon ng Panginoon, sa lugar na ito at sa panahon na isinulat at literal na nangyayari itong pagpapako sa krus, para saan nga ba? At ano yung layunin kung bakit ipinapako sa krus? Tingnan natin yung background. Balikan po natin. Bakit nga ba ipinapako ang mga tao noon? Ang pagpapako, ang crucifixion po ay simbolo ng pagpapahiya, matinding paghihirap at pananakot. Simbolo po ng parusa para sa mga itinuturing na pinakamababang uri sa lipunan. Nung panahon po ng Roman Empire, itong pagpapako sa krus, bakit ba ipinapako sa krus ang mga tao noon? Isang paraan po ng parusang kamatayan na madalas ginagamit laban sa mga alipin, para yan sa mga kriminal, sa mga itinuturing na banta sa kapangyarihan ng gobyerno ng Roma, yung mga nagre-rebelde sa gobyerno. Ang pagpapako sa krus sa taong nahatulang nagkasala ay pagpapahayag ng Roman Empire na kung ang sino mang lumaban sa kanila, sino mang sumuway sa kanilang mga patakaran, ay matinding hirap, matinding kahihiyan ang sasapitin. Kaya may pagpapako noon, no? Ang pagpapako sa krus ginagamit po ng Imperyong Romano na panakot sa kanilang mga nasasakupan para yung kapangyarihan, yung otoridad sa pamayanan, yung pamamahala sa lugar na nasasakop nila ay mapanatili. So nagiging mabisa itong pamaraan ng Roman Empire para mapigilan yung mga tao na mag-aklas laban sa kanila, para mapigilan yung mga tao na lumaban sa gobyerno. Bakit pagpapako? At bakit sa krus? No, kung pananakot, kung pagkontrol, kung pagpapanatili ng kapangyarihan, bakit pagpapako? Bakit sa krus? Bakit ganun yung paraan? Kasi po ang pagpapako sa krus ay brutal na paraan at ang kanilang ipinapako, matagal na paghihirap yung nararamdaman. Brutal na pagpapahirap, no? Matagal na pagpapahirap. Yan yung pagpapako sa krus. Gaano ba kabrutal yan? Gaano ba katagal yung paghihirap diyan? Isipin po natin yung itsura, yung kalagayan ng taong ipinako sa krus. Yung paa, yung kamay, ipinako, nakabitin sa krus. Kaya bawat paghinga, ang kumakapit lamang sa kanya sa kahoy or sa krus, pako eh. So bawat paghinga ng taong nakapako, grabing hirap at grabing sakit yung nararamdaman nun. Pag huminga siya, nababanat yung pinagpakuan. Tapos galing pa siya sa bugbog, sa latigo, galing pa siya sa pagpasa ng krus. Hirap na yung katawan niya. Ganon kasakit. At nakikita ng mga tao yung nararamdaman ng taong ipinako sa krus. Yung kahihiyan, yung pagdurusa, yung panghihina, yung paghihirap, yung sakit na pinagdadaanan ng taong ipinako sa krus, nakikita ng mga tao, ng publiko. Kasi idinadaan yan sa mga sa mga pampublikong daanan. Talagang sinasadya nilang makita ng mga tao yung mga paparusahan, yung mga ipapako sa krus. Ganon ka-brutal. Sadyang ipinapakita, sadyang pinapahiya. Kumbaga para sa Roman Empire, mas mahirap, mas matagal na paghihirap, mas nakakahiyang parusa, mas pabor sa kanila, mas maganda para sa kanila. Para bang sinasabi nila sa mga tao, sa publiko na ganito yung sasapitin ng taong nais lumaban sa gobyerno. So sa panahon ni Kristo at ng mga apostol, pangkaraniwan sa kanila yung pagpapako sa krus. Kumbaga, madalas nilang makita
yung pagpapako sa krus sa mga taong itinuturing na kriminal, mga alipin, mga mababang uri sa lipunan. At yung crucifixion po sa panahon nila ay nakakahiya at nakakatakot. Kaya nung sabihin ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod, sa mga nakikinig sa kanya, nung sabihin niya ito na kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So, kung sino daw po yung gustong sumunod kay Kristo, ibig sabihin kung sino yung gustong maging alagad, kung sino yung gustong maging Kristiyano, ganito dapat gawin araw-araw. Tanggihan ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus. Yung ganitong statement, kapag narinig nila, dahil pamilyar nga po sila sa crucifixion, matindi yung dating niyan para sa mga kausap ni Jesus. Matindi yung impact niyan. Kasi pamilyar sila sa parusang kamatayan sa krus. Kailangan po nating makita yung bigat, kailangan po nating makita yung kaseryosohan at lalim ng ibig sabihin nito kasi tayo, hindi tayo literally exposed. Marami sa atin o lahat tayo ngayon hindi nakakita ng totoong ipinapako sa krus tulad nung nangyayari sa kanila noon. Siguro makakakita tayo ng ideya or mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng mga ilang ilustrasyon, no? Yung katulad ng pagsasadula or mga pelikula. Ang pinakamalapit niya na napanood ko yung Passion of the Christ, no? Yung movie na yon, isa yon sa nagpapakita ng pinakamalapit na ilustrasyon kung gaano kabrutal, kung gaano kasakit yung paghihirap na dinadanas ng ipinapako sa krus. Itong mga kausap dito ni Jesus, alam na nila, pamilyar sila, nakikita nila, ipinaparada sa harap nila, nakikita nila hinahampas ng latigo, binubugbog, sinusugatan yung katawan, nilalapnos yung balat, no, kinakalawit yung mga laman-laman. Kaya nung marinig nila ang ganitong pananalita mula kay Jesus, na kung gusto nilang sumunod, ay tanggihan nila yung kanilang sarili, meaning alisin yung comfort nila, no? Umalis sila sa comfort nila. Pasanin nila yung kanilang krus. Ang ibig sabihin po niyan, tinatanggihan at pinapatay ang sarili araw-araw. So matindi ito para sa mga original na kausap ng Panginoong Jesucristo. Kung gusto nga nilang sumunod kay Jesus, araw-araw nilang tatanggihan, araw-araw nilang papatayin yung kanilang sarili. So talaga mabigat, mahirap, at very challenging yung pagsunod kay Jesus. Kaya ang paalala sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, basahin natin itong ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Yung pagiging tapat sa pagsunod kay Kristo bilang disipulo, no? Bilang disciple, hindi talaga nangangahulugan ng madali at komportableng pamumuhay at buhay. Yung pagiging tapat at matuwid na tagasunod ni Jesus, dapat handa tayong harapin yung mga pagsubok kaakibat ng ating pananampalataya. Meron talagang pag-uusig, merong paghihirap. Pinapaalala sa atin ng talatang ito yung mga challenges, yung mga sufferings, bahagi po yan ng pagiging tagasunod ni Kristo bilang disciple, no? Bahagi yung mga persecution, bahagi yung mga paghihirap. At yan po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi po may iwasan ng isang tagasunod ni Kristo ang paghihirap, ang pag-uusig. Yan po yung reality. At mula sa ating main verse na binasa kanina na sinasabi ni Jesus na tanggihan dapat natin yung ating mga sarili, katulad din po sa pangangaral na isinulat ni Pablo kay Tito. Basahin natin itong Titus chapter 2, dito sa verse 12, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid, at banal sa kasalukuyang panahon.
So, katulad doon sa main verse no, na sinasabi ng Panginoong Jesus. Sinasabi naman dito ni Apostle Paul kay Tito, denying ungodliness and worldly lusts. At sa panahon natin ngayon, napaka-challenging nito. Yung mamuhay ng may katinuan. Yung mamuhay ng matuwid at banal. Napaka-challenging yan sa kasalukuyang panahon. Kaya pakinggan natin si Jesus, no? Kailangan nating itakwil. Kailangan nating i-deny yung masamang sarili. And denying ourselves daily. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon bilang tayo po ay mga tagasunod niya. Araw-araw tatanggihan. Araw-araw itatakwil ang mga ito. Yung kasamaan, yung mga makamundong pagnanasa. Nariyan na rin yung pride, no? Yung pagmamataas natin, katigasan ng puso natin, yung selfishness, at yung paghahangad ng sobra-sobrang comfort o yaman. No? Yung mga worldly pleasures. At marami pang mga kasamaan. Kung gusto nating sumunod kay Jesus, itatakwil natin ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa. At papatayin natin araw-araw. Sabi naman po ni Pablo sa mga taga-Colosas sa chapter 3 verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Put to death anumang makalupa na nasa atin. Patayin. At kung i-apply natin nga yung sinasabi ni Jesus dun sa binasa natin sa sulat ni Lucas, chapter 9, araw-araw nating papatayin anumang makalupang nasa atin. Na wag nating sundin yung masamang kalooban, wag nating sundin yung makalaman, kundi kailangang pinapatay ito araw-araw kung gusto talaga nating makasunod kay Jesus. Na kung gusto nating sumunod at habang sumusunod tayo kay Jesus, pinapatay natin ito. Fornication, uncleanness, passion, evil desire, kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Papatay natin, itatakwil natin araw-araw. Kaya sa ikatlong punto po, ang pagiging disipulo ay araw-araw na sakripisyo para kay Jesus. Basahin pong muli natin yung ating main verse at tingnan nga natin kung ano nga ba yung sakripisyo na hinihingi bilang ating pagsunod kay Jesus. Sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sabi ng Panginoon, and follow me. Yung tunay na pagsunod kay Jesus, nangangailangan ng pagkilos. Kung sakripisyo at sakripisyo lamang ang pag-uusapan, walang ibang pinaka-nagsakripisyo kundi si Jesus, ang Panginoon mismo. At yung pagsasakripisyo niya para sa atin, para sa ating lahat. Sa atin naman po, kung sakaling nakikita natin na may sakripisyo sa sinasabi dito ni Jesus na sumunod sa Kanya, kung sakaling nakikita natin merong sacrifices tayong kailangang gawin, ang sakripisyo dito hindi po literal na mamatay din tayo sa krus, literal na pumasan tayo ng krus, kundi po sumunod tayo sa Kanya. Yung ibig sabihin yan. And paano ba natin masusunod ang Panginoon? Kilalanin pa natin siya para masunod natin ang Panginoon. Alamin natin yung naging pamumuhay niya noon sa lupa. Tingnan natin kung ano yung mga halimbawang iniwanan niya na dapat sundin ng mga alagad. At pakinggan natin ang mga katuroan ng Panginoon. So, meron tayong gagawin na pagsunod bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Halimbawa, sa tagubilin, ano ba yung mga tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ano ba yung tagubilin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ang pagsunod kay Jesus, hindi para magdusa pa tayo physically. Yun ganito, literally, magpasa ng krus. Hindi para maipako din tayo sa krus sa literal at brutal na paraan. Aalamin natin yung kanyang katuruan, aalamin natin yung kanyang mga tagubilin. Ano ba yung tagubilin sa atin ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya? Merong isang malinaw at particular na tagubilin ng Panginoon sa lahat ng mga disciples. Sabi po sa Mateo 28, sa verse 19 hanggang 20, kaya't sa paghayo ninyo,
Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ito yung tagubilin. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Make disciples of all the nations. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, maaaring ang sakripisyong hinihingi sa atin ng Panginoon, hindi yung literal na pumasan at mamatay sa krus. Hindi ganong literal na paraan. Kundi yung makibahagi tayo sa misyon ng Panginoon na maipalaganap ang Ebanghelyo at maipaalam sa marami kung bakit napako si Jesus sa krus. At para maipaunawa sa marami yung mga katuruan ni Jesus na dapat ipamuhay ng kanyang mga tagasunod. So tayo po ay mga alagad na gumagawa din ng magiging alagad ni Jesus. So marahil ganito na lamang natin tingnan, no, yung pagtanggi, yung pagpatay sa ating mga sarili araw-araw kung gusto nating sumunod kay Jesus. Ipalaganap natin sa mundo kung bakit nagsakripisyo para sa atin si Kristo. Iyon naman yung maging sakripisyo natin. Daily sacrifice. Ipalaganap ang Ebanghelyo at turuan ang marami na sundin ang mga katuruan ni Kristo. May tagubilin para sa atin si Jesus. Nawa, maging handa tayong magsakripisyo at maging handa tayong mamatay kung paano nagsakripisyo at namatay para sa atin si Jesus. Maging handa tayong magsakripisyo. Maging matapang tayo sa pakikibahagi sa misyong ito na ipalaganap ang gospel, na ipalaganap ang Ebanghelyo. Minsan kaya hindi tayo nakikibahagi sa gawaing paghahayag ng Ebanghelyo, sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi ayaw nating magpasa ng krus. Yan yung sacrifice. Ganito natin titingnan yung hinihinging sakripisyo sa atin. Ayaw nating tanggihan yung ating sarili. Ayaw nating iwanan yung komportableng kalagayan natin. Na ayaw nating mapahiya. Ayaw nating masaktan yung ating mga damdamin. Pagkaminsan, ayaw nating magastusan. Kung misyon at tagubilin ito sa atin ng Panginoon, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Kung ito po ay misyon at tagubilin sa atin ng Panginoon, paano ba tayo magtatagumpay na masunod ito? Kung handa po tayong mamatay, hindi lang sa literal, no? At kung handa tayong tanggihan ang ating mga sarili, kung handa tayong magpasan ng ating krus araw-araw, masusunod natin ang anumang tagubilin para sa atin mula sa Panginoong Jesus. Ang pagsunod at ang paglilingkod kay Jesus, hindi madali, hindi komportableng buhay. So, handa po ba tayong magsakripisyo? Masunod lamang ang Panginoon? Kung willing ka at handang sumunod kay Jesus, mag-focus tayo muna dito sa Great Commission na ito. Isa ito sa ibig sabihin ng para sa atin pagtanggi sa ating mga sarili. Pagpasan ng ating krus. Yung handa tayong magsakripisyo para palaganapin yung ginawang pagliligtas sa ating lahat ng ating Panginoong Hesus. So, ganun na lamang po natin subukang sundin ang Panginoon at nawa nga po magawa natin araw-araw. Matanggihan natin yung ating sarili. Mapatahin natin yung ating masamang sarili at makasunod tayo sa tagubilin na ito ng Panginoon. Na sa lahat ng ating ginagawa, nakaayon sa tagubilin ng Panginoon. Kaya focus natin ang ating isip, ang ating mga ginagawa nakaugnay dito sa Great Commission. Mahirap po ito. Kaya nga, tatanggihan natin yung ating sarili, papatayin na, tapasanin natin yung ating krus. Pero kung handa tayong sumunod kay Jesus, kung handa tayong patayin ang ating masamang sarili, mahirap po ito, itong mission na ito, itong pagsunod sa tagubilin na ito, pero may nakalaan para sa atin. Pero kung pipiliin natin yung komportableng pamumuhay natin dito sa lupa, tatanggihan natin ang salita ng Panginoon. Tatanggihan natin ang tagubilin na ito ng Panginoon.
kung itatanggi natin ang salita o tagubilin ni Jesus, o kung ikakahiya natin si Jesus at ikakahiya natin ang kanyang salita. Sinasabi po sa verse 26 ng Lucas chapter 9, basahin po natin, sapagkat ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita ay ikakahiya siya ng anak ng tao pagdating niya na nasa kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Kapag ganito daw po, for whoever is ashamed of me and my words, kapag ganyan daw po, ikakahiya siya ng tao. Ayun yung babala dito. Sino mang tatalikod, sino mang ikakahiya si Jesus, ikakahiya ang kanyang salita, ay mahaharap sa pagkapahiya sa muling pagparito ni Jesus. Ibig sabihin, hindi magiging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. So, yung hindi pagsunod kay Kristo, merong spiritual na consequence. Mahirap yung pagsunod sa tagubilin ni Kristo, particular doon sa Great Commission. Pero may nakalaang kaluwalhatian sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, kung pipiliin natin yung magaan at itatanggi natin, ikakahiya natin ang Panginoon at ang kanyang salita, merong spiritual consequence. Merong pagkapahiya. Kakahiya tayo ng anak ng tao kung hindi natin pipiliing sundin ang Panginoon. Pero yung pagsunod sa Kanya, humahantong sa pakikibahagi sa Kanyang kaluwalhatian sa muling pagbalik ni Jesus. Dito po sa ating main verse, ang talatang ito ay isang makabuluhan at mahalagang paalala mula kay Jesus. Tungkol po sa pagiging tapat na alagad, patungkol po sa pagiging mabuting tagasunod ni Kristo. So narito po yung mga punto ng aral na maaring matutunan natin mula sa talatang ito sa Lucas chapter 9, verse 23. Una, sumusunod kay Jesus. Ang pangunahing panawagan ni Jesus, pagtawag sa kanyang mga alagad na sumunod sa kanya. Ito ay pagsunod sa paraang pagtanggap ng kanyang mga aral, at pagsasabuhay sa kanyang halimbawa ng pagpapakumbaba, halimbawa ng pag-ibig, halimbawa ng kagandahang loob. Ang pagiging tagasunod ni Jesus, isang kusa po yung loob na desisyon ng isang tao. So yung pagsunod po, nangangahulugang sundin yung kanyang mga aral ng kusang loob. Sundin yung paraan ng pamumuhay na iniwanang halimbawa ni Kristo. At sundin ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. At sa kalooban ng Diyos, tulungan tayo na araw-araw. Masunod natin ito. Ikalawa, pagtanggi sa sarili. Ang pagtanggi sa sarili, hindi yan madali. Lalo na kung naka-attach tayo masyado sa mga bagay sa buhay dito sa lupa. Hindi yan madali na itanggi o tanggihan yung ating sarili. Pero ang pagtanggi sa sarili po ay mahalagang bahagi ng pagiging isang tagasunod, isang alagad ni Kristo. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugang pagpasya na huwag sundin yung ating sariling pagnanasa, na huwag sundin yung ating sariling kagustuhan at kagustuhan ng mundo. Kundi yung pagtanggi sa sarili ay magkaroon tayo ng pagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng mga katuruan ni Jesus. So, kailangan nating itabi yung ating pansariling interes, pansariling hangarin. Kailan maitanggihan, kailan maitabihan. At maisantabi natin yung mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa sarili lamang. Kundi bigyang prioridad natin yung pagsunod sa tagubilin sa atin ni Jesus. Bilang tayo ay mga alagad na iniwanan ng tagubilin, yun yung maging priority natin, ang masunod ang Panginoon. Sa ikatlo po, pagpapasan ng krus.
Sa kultura ng mga Hudyo at Romano nung panahon ni Jesus, yung cross po, simbolo nga po yan ng kamatayan, simbolo yan ng parusa, simbolo yan ng kahihiyan, simbolo ng paghihirap. Yung pagbubuhat o pagpapasa ng krus, simbolo ng pagsunod sa mga pagsubok, sa mga paghihirap na dumarating sa pagiging Kristiyano. So, papasanin natin yung ating krus. Kung paano sa literal, pinasan noon ng Panginoong Jesus yung krus patungo sa kanyang kamatayan. So, ganun din yung mga tao no, na nahatulan ng kamatayan sa krus. Pinapasan nila yung krus patungo sa kanilang paghihirap at kamatayan. Tayo din po magpatuloy sa pagsunod kay Jesus, kapalit man na mahirapan man tayo. Magpatuloy tayo sa pagsunod kay Jesus, mausig man tayo. Yun yung pagpasa ng krus, mapahiya man tayo. At maging kamatayan natin yung kapalit. Magpatuloy tayo. Sa ika-4 po, mula dito sa Lucas chapter 9, verse 23, araw-araw na pagsunod. So, ang pagsunod, hindi isahan o minsanang pagpapasya, kundi isang buhay no, na may patuloy na pagnanais na sumunod kay Jesus. Isang patuloy na desisyon, isang araw-araw na pagpili na maging isang alagad ni Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagsunod kay Jesus, hindi minsanang gawain. Lifelong na journey, isang pang-araw-araw na responsibility at hamon sa atin. Sa kabuuan po ng Lucas chapter 9 verse 23, nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsunod kay Jesus nangangailangan ng pagtanggi sa ating sarili. Pagtanggap sa mga pagsubok at patuloy na pagsunod sa mga tagubilin ng Panginoon katulad ng pangangaral ng Ebanghelyo. Yung talata pong ito, yung sulat na ito ni Lucas dito sa chapter 9, sa verse 23, isang hamon at paalala sa ating lahat na ipamuhay yung mga aral ni Kristo sa araw-araw na ating mga ginagawa. Yung ating pag-aaral po ngayon, nag-aanyaya sa bawat isa sa atin at tahakin natin yung mas mataas na landas ng pananampalataya at sakripisyo. Sa pagtanggi sa ating sariling mga kagustuhan, sa pagpasan ng ating mga krus, at sa patuloy na pagsunod kay Kristo araw-araw, na tututo po tayong isuko yung ating sarili para sa mas dakilang layunin ng Diyos para sa atin. So yung challenge po ng pag-aaral natin ngayon ay higit pa sa simpleng pagsunod, kundi isa itong panawagan na mabuhay at magkaroon ng pamumuhay na ayon sa halimbawa ni Jesus. Puno ng pagmamahal, may sakripisyo, pagliligtas, at kabutihan. Mahirap po yan, nagpasa ng krus. Pero alam nating may nakalaang pagpapala sa pagsunod kay Jesus. Anong pagpapala po yon? Buhay na walang hanggan. So, patuloy po tayong umasa, patuloy po tayong magtiwala kay Jesus sa kabila ng hirap na mararanasan natin sa ating pagsunod. Lalahanin natin na ang ating pagsunod magbubunga ng pakikibahagi natin sa kanyang kaluwalhatian sa kanyang muling pagbabalik. At masabi nga po sa atin ng Panginoon na tayo ay mabuti, na tayo po ay tapat na sumunod sa kanyang mga tagubilin. At yung challenge nga po sa atin, malinaw, no? Tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesus kahit ano paman yung maging kapalit. Tayo ay sumunod kay Kristo. Dahil sa Kanya natin, sa Panginoon natin matatagpuan yung tunay na buhay at ang kaligtasan. Pagbulay-bulayan po natin ang mga salita at mensaheng ating napakinggan mula sa banal na kasulatan. Nihimo ko po ang marami sa atin na sa inyong mga pribadong oras at mga panahon ay patuloy po tayong magsuri, patuloy po tayong mag-aral ng Biblia. Hanggang dito po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang biyaya ng salita ng Diyos sumainyo po. Tayo ay manalangin.